Direk Daryl Yap, abay may panghihinayang sa mga lumabas na mga resulta sa kanya pong hain sa korte. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, hindi ko kayo pwedeng kalimutang pasalamatan for always watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagpili sa ating pong channel. This time, let's talk about this one dahil mainit pa rin pinag-uusapan ang patungkol sa inihain na kaso ni Bossing Vic Sotto laban sa direktor na si Mr. Daryl Yap. So sa isang interview nga po, for the first time, no, nagsalita si Tito Sen patungkol sa Pepsi Paloma case traces back to late manager Ray De La Cruz. Last February 2, 2025 ay naglabas po ng statement itong si Tito Sen. For the first time since the issue on the blank of the late sexy actress Pepsi Paloma resurfaced, former Senate President Vicente Tito Sotto III blamed the matter on gimmick mounted by her former talent manager Ray De La Cruz, now deceased. At ABS-CBN senatorial interview sa harapan 2025, Sotto was asked about why he thinks that Pepsi Paloma issue involving his younger brother Vic Sotto won't die down and how it could be impact his Senate re-election bid. So natanong nga si Tito Sen, no, patungkol sa bagay na ito na bakit daw tong issue na to ni Pepsi Paloma ay hindi mamatay-matay. Alam ko ang pinagmulan niyan eh. It was a showbiz gimmick 42 years ago, sa tagal-tagal na panahon na walang problema sa brother ko, Vic Sotto. Meron nang nakaisip bumaling, baka pera ang usapan dyan or meron gustong siraan. Yun lang ang pupuntahan niyan, sabi niya. I know how it started, it was showbiz gimmick, sabi niya. According to Sotto, De La Cruz had wanted to get back at his family for an unpaid TV guesting for his talent. So, ito na, lumalabas na. So, sinasabi po dito ni Tito Sotto, kinaklaim niya na itong si Mr. De La Cruz, no, na gusto niya na parang meron daw mga unpaid na TV guesting dun sa kanya mga talents na hinahawakan, yung mga soft drinks talents nga. Kasama dito si Miss Pepsi Paloma. Kaya po gumawa ng gimmick itong si Mr. Ray De La Cruz, ang kanilang manager, na para mapag-usapan nga naman ng issue. And according to Sotto as well as Vic and Joey De Leon form the comedy triumvirate now known as TVJ, who hosts the longest running noontime show Eat Bulaga at that time. The show was being produced by Tape Incorporated, with which they had falling out in 2023. Sa aming matagal naming binasura sapagkat alam namin kung anong pinagmulan niyan. Gusto makasingil ni Ray De La Cruz sa guesting ng artist niya na hindi makasingil. Yun talaga nagsimula pero wala nang iba. He said without disclosing the talent's name or the particular avenue where they made the appearance. And the Pepsi Paloma case surfaced after director screenwriter Daryl Yap announced the production of his upcoming movie, dubbed of Pepsi Paloma, back in 2024. The teaser featured Red Bustamante as Paloma and Gina Alahar, Charito Solis in a heated confrontation, pointing to Vic as one of the sexy star allegedly, no? Na alam nyo na, that spiraled into a legal showdown with Vic filing a petition for the issuance of a writ of habeas data before the Muntinlupa Regional Trial Court or RTZ. A separate complaint for 19 counts of cyber libel was likewise filed against the writer-director before the Muntinlupa Prosecutor Office. Yung sinabi po ni Tito Sotto, no, sa kanyang interview sa harapan 2025, kung saan yun talaga agad yung tinanong sa kanya na maaaring gamitin sa kanya ng mga boboto sa kanya, no. Dito po tahasan niyang sinabi na yung bintang na binibintang nga sa kanyang younger brother na si Vic Sotto ay meron pong kinalaman sa pera noon, no? Sinabi niya nga na hindi nga daw or parang nangongolekta si Mr. Ray De La Cruz ng parang talent para sa talent fee ng kanyang mga anakis o mga alaga, kaso hindi nga daw po. Dahil dito is gumawa po siya ng issue or ng isang issue na magpapaingay para sa kanya mga alaga. And now, dahil dyan, binuhay na naman po ni Mr. Daryl Yap yung kaso na ito at napag-usapan, nabanggit pa ang pangalan ni Bossing Vic Sotto. So dahil dito,
ay talagang humaba na at talagang nagsunod-sunod na po yung mga investigation, at ngayong araw ay naglabas po ng resulta dahil nalungkot po ito pong si Direk Daryl Yap matapos po niyang malaman na ang Pepsi Paloma movie ay hindi matutuloy ang pagpapalabas sa sinihan this coming Feb 5. Ibig sabihin, di lang tuloy pero may possibility na matuloy kasi according to MTRCB, sinaantay po nila yung completion ng kanila pong mga documents para po masimulan na yung review. Since meron po silang kaso na nakabinbin sa korte, kaya hindi siya mabigyan ng clearance, kaya hindi rin po masimulan ng MTRCB na ma-review yung kanila pong movie. So, hindi natuloy sa February 5 showing pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma sa mga sinihan dahil hindi pa nakukumpleto ni Direk Yap ang mga dokumentong hinihingi ng Movie and Television Review and Classification Board. Inanunsyo mismo ito ni Direk Daryl sa kanyang Facebook account na may kalakip na art card ng mukha ng namayapang sexy star na si Miss Pepsi Paloma. Ang official statement ng controversial na direktor, ipinaabot ko po sa lahat na nakasubaybay na bigo po ang panig ng inyong lingkod na agarang makumpleto ang dokumentong hinihingi ng pamunuan ng MTRCB. Pinag-iisipan na rin ang posibilidad na maunang maipalabas ito sa labas ng bansa o ipagpaliban na ang pagpapalabas sa sinihan at mag-focus na lamang sa streaming platform. Kung ano't ano man ay agad itong malalaman ng publiko. Maraming salamat po. Bukod dito ay may sinabi pa si Direk Daryl na tanggap man ang tansan, nananatili ang iyong spirito. Sabi niya. So malaman po yung kanyang mga sinabi. Nabanggit din niya na wala ring available na playdate ang February at March sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Puno na rin kasi ang February at March pero makakahanap lang kami ng available screening dates once okay na ang hinihinging karagdagang document. Salamat, sabi ng direktor. Nauna rito na nag-post din si Direk Daryl na mensahe sa Facebook tungkol sa naging desisyon ng MTRCB sa pagpapalabas ng kanyang pelikula na pinamumunuan ni Chairperson Lala Soto. Sabi ni Direk Daryl, ang nagpa-MTRCB po ng pelikula namin ay ang distributor. Tinanong ko naman kung tinanggap ang material. Oo naman. 10 AM pa lamang nandun na raw sila. After lunch, nag-a-update ako. May meeting daw sa CNET para sa legal. Gabi na mabasa ko letter para sa mga additional requirements na hindi naman hiningi sa mga pelikula noon. 16 films din yon. Nandun naman ang pelikula ko. Hindi ko alam kung napanood nila o hindi. O sige, kunwari di pa nila napanood, nandun na payag ng blockbuster director. Pagpapatuloy niya, pag pumunta ka sa MTRCB, natural, papareview ka. So sabi ko, nung nakapasok na sa portal ng distributor at nandun na sila sa MTRCB, nagpapa-review kami or nire-review na. Hindi naman nandun yung for safekeeping. Wala akong intention na maging adelantado o pangunahan o magsabi ng mali. Pagbibigay ko ng update yon sa mga nakasubaybay. Hindi ako aware sa hinihingi nilang additional, magpapa-review lang ako sa pelikula at bahagi naman ng pagre-review ang paghingi ng requirements. Hindi ko alam na itong pahayag na ito. Sa ayaw at gusto ng sino man sa industriya, Pilipino ako at manggagawa ng sining. Bahagi ko ang industriyang hindi pagmamay-ari ng kahit sino. Hindi ko kalaban ang kahit na sino kahit pa ang tingin sa akin ay kaaway. Wala na kaming pondo para sa mga susunod na akbang kung hindi kami maipapalabas sa February 5. So yan po yung ilan sa mga mariing mga statement itong si Direk Daryl Yap, dahil talagang nagsusumamo siya at sinasabi niya na parang late na daw sinabi ng MTRCB na may mga additional documents siyang kailangan ipasa para maumpisahan ng i-review ang kanyang movie. Pero as of now, dahil talagang hindi na raw available ang mga playdates, puno na ang February at March. Possible po yan na maipalabas this coming April pa. So abangan po natin yan kung ilalabas ba talaga yan or baka sa streaming platform na lang siya ipalabas katulad ng Netflix, So abangan po natin ang mga susunod na updates.